So maayong gabi mga kaigsuonan. So bulahan kita nga niini nga kagabion nakaabot gyud ta sa balay alampuanan kauban sa atong mga igsuon. Og pasalamat sa Ginoo sa mga adlaw nga kita iyang gitabangan sa matag adlaw, no? So ang akong pagadanon karon ang Bible akong gidala kay to ko na ingon ako sa wan, dapat uban naman. Kaya ko, sige, uban naman. I-suggest na ako na ikaw. Siya ayaw, uban na lang. Ana. So, may gani, nakadala po kong Bible. Kini, akong gipalit ni sa bookstore. New King James Version. So, akong gibasa-basa unsay kalayan sa New King James. Usa ka, kuan karon, murag trending karon sa social media, sa mga forum sa Catholic Faith Defender o XDA, may comparison study at kapila ko nakapaminaw hantod nag-live yun ko. Tapos diri gyud importante gyud ang gitawag nga biblical interpretation ingon nga nagbasa mga Bible student gani kinahanglan gyud ni nato unsa ang mga symbols. So very simple ra gyud kayo ang Biblia. Kanang word na pinadayag o revelation sa may inyong masabtan anang revelation. Ha? Gihapahayag. Di gyud na siya lisod tun-an kay i-reveal ba? Revealed. Tapos ang seal book didto gipadayag sa book og Apokalipsis. Mo na gitawag na pinadayag. Dili gyud lisod tun-an ang pinadayag. Di gyud ni siya kay kung lisod pa ni dili ni gitawag og pinadayag. So diri sa pinadayag 12 naigisgutan diri na great sign o wonders in heaven. Sa King James Version magud ang word dito upward wonders, di ba? So naay duha diri nga great sign sa verse 1 ingon diri, now a great sign upward in heaven. Muna ang una, a woman clothed with sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. Then being with child, kini nga babae, nasulutan ni siya, nagbisti ni siya adlaw, og kini nga babae, mabdos ni, og pagkahuman naa siya korona sa iyang ulo, og sa korona niya na ay 12 ka mga star, human, she cried out in labor and in pain to give birth. So kini di ay siya dali anak na ba? Nagbati na, naglabor na. Og human, sa verse 3, and another sign upward in heaven, behold a great fiery red dragon, having 7 heads, and 10 horns, and 7 diadems on his heads. So adunay another sign na pod nga gipakita sa langit, puro ni siya sa langit, no? Na nakakita siya og kanang suko kaayo nga pula nga dragon, na kining pula ka dragon naa ni siya 7 ka ulo, aduna siya napulo ka sungay og 7 ka mga diadema sa iyang ulo. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth, and the dragon stood before the woman. So moni ang woman nasabak na manganak na siya, tapos ang dragon nag-atbang. Nag-atbang siya. Unsa ngano man nag-atbang man siya? Ingon diri, and the dragon stood before the woman who was ready to give birth to the devoured child. So iya daining kaunon ang anak as soon as it was born. Kung kini ipanganak, iya daw ning tukbon. She bore a male child who was to rule all nation with a rod of iron, and her child was caught up to God in his throne. So kining bata gidala ni siya nadto sa Dios dito sa iyang trono. Verse 6, then the woman fled into the wilderness, where she was a place prepared by God that they should feed her their 1,260 days. So 1,260 days. So karon, ingon dire dito sa langit,
and war broke out in heaven. Og naapay nahitabo na pod na ay nahimong war dito sa langit. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail. Wa sila midaog. Nor was a place found to them in heaven any longer. So, the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angel were cast out with him. Okay. So, diyan na ta. Pwede na ito napatuloy padayon unya. Karon, kining gisgutan sa pinadayag 12, gisgutan diha ang woman, child, and dragon. Ang babae, ang anak sa babae, ug ang dragon. Tapos naa diha nahitabo na gera sa langit. Karon, ang explanation ani sa ilang theological teaching sa atong mga higala diha sa RCC o sa SDA, na ang interpretation ani kining babae nga nagbisti og adlaw og sa ilalom sa iyang mga tiil mo ang buwan og mga star, ingon sila kining babae na nagmabdos og lalaki mao ni si Maria. O kung kining babae na nagbistig adlaw mo ni si Maria, tuan na ni langit. O kay ingon man diri og nakita ko sa akong pananaw dito sa langit. Pero ang buot pasabot ani dili literal no sa langit, kay vision man ni ba. Ang vision di man mo pakita sa imo, ang vision is yuta. Dili ang vision parang projector ba na kita mo nadto. Moingon gyud siya na ang akong nakita sa akong pananaw dito sa langit kay to mas taas. Di man ang Panginoon, ang Ginoo mo pakitag vision diri mo ana ka yuta dili dito sa langit kay hawan man langit. Mas mura siya project project sa Ginoo. So ang pagkasulat ni Juan sa iyang pananawon, nakita niya to nag-ana siya. Ana. So dihulagway dito sa langit. Pero katong war in heaven dito gid sa langit. Okay. Kini nga pagkasulat sa pinadayag 12, dili ni siya chronological. Dili ni unang event kanang verse 1, ang sunod event verse 2, dili ba pasunod ba? Dili ni siya chronological. Karon, ang interpretation sa uban, sa ilang biblical interpretation mo to si Maria. Karon, kining babae nagbisti manig adlaw, dili man ni siya literal na sa literal na babae. Wala may babae na nagbistig adlaw. Tapos kini siya sa iyang tiil tuwa didto ang buwan og mga bituon. Kumbaga ngit-ngit dire sa iyang taas hayag. So unsa may but pasabot ana sa atong theological teaching? Ang babae na nagbistig adlaw sa pinadayag 12, nagpasabot na siya sa iglesia. Kay wa may literal na babae na magbistig adlaw. Ang literal sa babae, magbisti man og bisti pa babae. Pero kini nga babae nagkorona. Nasa'y korona. Kinsa man ang musulot og korona? Hari man, lalaki man ang musulot ra gyud og korona. Kingly ba? So, dito sa iyang korona naay 7 ka star. Unsa man ning star? Ang interpretasyon sa star. Ang korona naghisgot siya og kingly. Di ba? Corona god. Crown. Ang star nagrepresent siya kanang star asa na nimo makita ng star? Sa langit, sa panahon sa gabi eh. So naay ngit-ngit ang star mo sidlak. Unsa may ingon sa Biblia? Sa gisgutan dito ang star manggod, gisgutan sa Daniel 12. Ang star nasa Daniel 12 ug ang star nga gisgutan dire sa pinadayag 12, samara ang interpretasyon. Unsa man na ang star nagrepresent na siya sa mga ministro. Ang babae nabistihan og adlaw dili na nagrepresent kang Maria.
Ang babaeng sabak diha na nagmuanganak, simbolikal na napagpanganak na pagsulpot sa Ginoo. Unang pag-abot sa Ginoo, paggawas niya sa kalibutan ba? Dili na literal na nanganak. Oho. Ang but pasabot kanang babae nga gisgutan niha sa 12 na nagbistig adlaw, representasyon na siya sa iglesia sa Ginoo na nabistihan. Unsa maning adlaw? Ang adlaw kahayag, ang kahulugan ng kahayag mao ang kamaturan. Ang iglesia nagbistis kahayag sa kamaturan. Oh, ang iglesia, ang babae na mabdos na manganak, dili na literal na pagpanganak na si Maria, kundi ang paghimugso sa anak sa tao didto nahitabo sa Jerusalem. Kay kadtong panahon na apply man to sa Jerusalem. But pasabot ang Jerusalem nagrepresent na siya sa volume 6, nagrepresent na siya volume 667. Jerusalem is a representation of the church. Church na siya. So, ang babae na naghulagway na ang kahulugan iglesia, tapos nagsabak siya, but pasabot sa iglesia ang Ginoo sa panahon sa Jerusalem na naa na iglesia didto ngadtong panahon na nahimugso ang kadtong antong anak na lalaki sa Jerusalem. Kana subot ang pasabot ato. Karon, ang corona nagrepresento sa complete pag 12 gani ang pagkuan sa balay sa ratio ng mga sukod gyud sa kasaysayan. Ang haligi gyud 12 gyud ang haligi. Kay ang haligi kuan lig-on gyud siya sa usa ka balay, 12 gyud na siya. Ang mga haligi kay ang haligi gyud sa Biblia kaya 12 disciples, 12 patriarchs, 12 tribes, kay ang 12 represent complete government of God. Complete ba siya ba? Mayong pundasyon siya sa iglesia. So, ang babae na nagbistig adlaw na ang kahayag sa kamaturan, naa siya corona na 12, nagbut pasabot, ang iyang pundasyon, lig-on, complete government ang iglesia. Kaya, pag ilik sa Ginoo, 12 yun na, 12 disciples, kay complete government of God ang 12. So, sama sa nagtayo kag balay, na naay 12 ka mga pillars. So, yun ang but pasabot ana. Dili na nagpasabot na si Maria. Kay kung prophecy ni Maria ang atong tan-awon, tuwa sa Isaiah 9. Tanawa diri sa Isaiah 9. Og tuwa sa Mateo 1, no? Kanang Isaiah 9, naingon diri, ania kanato gipanganak ang danawa ha, Isaiah kapitulo 9 bersikulo 6. Muni ang prophecy ni Maria. Ingon dire sa 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Muni siya. So, muni siya ang prophecy sa pagpanganak sa Ginoo. So dili nato ikalimod na si Maria gyud ang nanay ni Ginoong Hesukristo. Pero wala dihisguti diri ang si Maria. Sa Pinadayag kapitulo 12, wala diha gisgutan na si Maria kundi gisgutan diha ang iglesia sa Ginoo na nagbistig adlaw o kamaturan og naay 12 ka mga stars but pasabot complete government of God. O dito risgutan ang paggawas sa gitawag Misaya. Pagpanganak niya, dili literal na nanganak, kundi ang paghimugso niya. O kanang giingon sa John 1:1 na ang berbo nahimong flesh, mao na siya dito sa Jerusalem. So, ingon diri, kining sa 7 na ingon dito, ang babae gitagaan og duha ka pako sa agila para mulupad nadto sa wilderness og didto giandaman siya sa Ginoo og luna sa ingon diri where she has a place prepared by God that they should feed her their 1,260 days. Unsa maning 1,260 days?
mao ni siya ang mga panuigon na nawala ang Sabat. Walay nagkeep og Sabat. Ngano man, nagsugod ni siya sa 538 to 1798 sa panahon sa gitawag na ngit-ngit na kapanahunan. Niadtong kapanahunan, kanang patyon gyud ang mga mubasag Bible ato. So kanang Dark Ages mula 538 to 1798 kuan gyud na siya kanang 1,260 years na siya na ang mga tao wala gyud formal na nagngilin og Sabat ana. So kana nga propesiya 2000 humana diha ingon dire pagkahuman ingon dire sa sunod na sa 13 tanawa ha. Now kining sa 13 ang prophecy ani, now when the dragon saw that he had been cast to the earth, natong kuha na siya, napildi siya sa gira dito, hulog na siya sa yuta, he persecute the woman who gave birth to the male child. But the woman was given two wings of a great eagle that she might fly into the wilderness to her place. So kining wilderness nga gisgutan dire gikan sa Jerusalem padong sa Gentiles nation. Ang wilderness nga gisgutan diha Gentiles land. Kay gikan man ang pagka-birth niya, ang paghimugso sa anak sa tao sa Jerusalem didto na tukod ang unang iglesia. Ang unang iglesia man nato Jewish church. So dito na himugso ang Messiah, tapos gikan sa Jerusalem nadto sa wilderness. But pasabot ang mensahe sa Messiah miabot dito sa Gentiles world, Gentiles nation. Gikan ang wilderness man God kung imong tan-aw na ang wilderness Gentiles nation na siya. Dito na sa mga tao nga wala makaila sa Ginoo. So mo na siya ang paglupad. Ang pako nga gisgutan dire, ang two wings na gisgutan dire, mao na siya ang period of time na ang pako represent siya gikan kang Adan ngadto sa cross o gikan sa cross ngadto sa end of time. Mao na siya ang pako nagrepresent na siya sa time, no? So ang period of time ang nagrepresent ang pako kay gigamit ang eagle's wing. So karon kung imong tan-awon dire wala na ni magrepresent dito sa panahon nila Jesus Christ kundi dito diri na sa atong panahon kay gipalupad man hinlupad man ang babae ang babae nadto sa wilderness. Kung imong tan-awon ang wilderness nagrepresent na sa atong panahon karon. Kay ngano man didto sa wilderness, didto man natuman ang pagdakop sa papa ni adtong sa panahon ni General Berthier ug Napoleon Bonaparte nadto, di ba? Si Pope Pius gidakop sa Pransya o ni adtong 1798. So muna siya na prophecy. Tapos ingon diri kung atong basahon dire 17 ingon diri kini diri ta nindot niyo ingon diri ang dragon kay nag-abang man siya ang iyang gibuhat kay dili man niya wala man gyud niya makaon tong bata wa man niya tumakaon diri sa 15. So the serpent spewed water out of his mouth like a flood after the woman. So wala man gyud siya mahimo sa babae pati sa child. So iyang buhaton, iyang gibugahan og flood og tubig ang babae. Ingon diri sa verse 15, gibugahan niya ba? Pagbuga niya og tubig, unsa may represent sa tubig? Katawhan. Kining tubig kinsa asa man gikan? Kining buga gikan ni kang Satan. Ang ingon sa great controversy, kini dong flood
kining water na nagrepresent siya sa katawhan, mo ni siya ang flood na unconverted Christian na pasudlon sa yawa, gikan man sa yawa tong tubig. Iyang gibugahan og tubig ang babae. Ang babae nagrepresent sa iglesia. Iyang gibugahan og mga tao na unconverted. Kay kining tubig gikan man ni kang Satan. Ingon sa great controversy, a flood of multitudes of unconverted Christian. So gusto niya na anudo na lang ang, kaya di wala man siya mahimo sa child, wala man po siya mahimo sa iglesia, na nakabisti og adlaw. Iya na lang anuron. So, ingon sa controversy, gibugahan ni Satan ang babay og mga Kristiyanong dili kumbinsido para maluya ang iglesia. Karon, tanawan na to ha. Karon, sa 16, ingon dere, but the earth helped the woman. Ang earth, gitabangan niya ang woman. Unsa may gibuhat sa earth? Tanaw ha, unsang earth? Maglibog ka ba? Ang earth, ang kalibutan, earth man. Ditabangan niya ang woman kay ngano man ang red dragon nagbugaman og flood, baha para ang babae maanod. Ang gibuhat sa earth diri sa 5. Unsa may but pasabot sa earth? Ha? Ingon diri, but the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth, and the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, pagbuga ni sa dragon og tubig para maanod ang babae, gitabangan siya sa earth. Ang earth pod, gibuka niya iyang baba, gisuyop niya ang mga tubig. Karon, kinsa maning earth? Kay balo mo sa Revelation 13, di ba sa Revelation 13 na didtoy mananap sa Daniel 7 na ay mananap na hinggawas gikan sa dagat. Sa Revelation 13 na ay mananap gikan sa yuta. Unsa may but pasabot ana? Ang mananap na migawas sa tubig nagrepresent sa Great Controversy page 40 na old world. Ang mananap nga migawas gikan sa dagat, old world, ingon ang Great Controversy. Ang mananap na gikan na hingguwa gikan sa yuta, nagrepresent sa new world. Una. So ang yuta na mitabang sa babae, nagrepresent siya sa last days. Na ang kining mga katawhan na mga dili kumbirtido nga gibuga sa kaaway diya sa iglesia, ang mga pansirang damo mana lamyon sa yuta. Naibalo mo anang komentary diri sa ay kaning sa panahon nila Moses na sige gubot, ingon sila wala nganong mag-leader man namo si Moses na di man nakaliwat nila Ruben. Kita kaliwat man ta nila Ruben kay si Moses kaliwat man sa Libita. Dili man ang panganay man kay na sila ang mga leader sa ang kaliwat ni Ruben dili sila mosugot na ang ilang igsuon na si Libi ang maghari sa kanila. Kay lahi man ni Libi ni si Moses. So gusto nilang alisdan si Moses kay lahi ni Ruben. Mao na nagkagubot sila dito samtang nagkuan sila. So unsay solusyon sa Ginoo para mawala ang unconverted dito sa wilderness? Unsa may ang gibuhat? Himbuka ang yuta. Gilamoy ang mga unconverted na nagdugay-dugay lang sa ilang pagpanaw. So mao gyapon ang buhaton. Ang dili kumbirtido sa sulod sa iglesia nga gibugahan nga gibuga sa kaaway, ingon sa Great Controversy, tabangan sila sa yuta na ang tanang unconverted sa sulod sa
iglesia, lamunon gyud na siya sa yuta. Ibud pasabot ang lamon dire, ang earth isgutan dire muna siya ang purification. Muna siya ang mahitabo na ang iglesia mahimo na gid siyang iglesia na madaugon na kuan gyud. So muna gisgutan dire na nasuko siya sa babae pero nakipagira siya sa remnant of her seed, sa offspring sa babae. Nganuman kining mga kaliwat sa babae na offspring who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So muna siya. So nagtanaw ko dito sa ilang diskusyon, ilag yung pamatudan na sila'y nabasa sa sulat ni Ellen G. White na wa gihapon kasabot kay gi-explicar nadto gibasa sa page 3 daw amot sa tong libro ha. Sa page 3 na ingon dito daw ang founder sa Seventh-day Adventist Ellen G. White na ang Revelation 12 daw ang babae daw dito nagrepresent sa church o kadtong bata na gipanganak niya si represent Christ. So sakto sa ila mali man yo tanawa church si Christ tong gipanganak. So wala sila kasabot na ilang gisakyan atong sinulat pero wala man nagisgot og Maria didto. Ang gisgutan dito sa gibasan niya sa writings of Ellen G. White na ang babae nag-represent sa church tapos ang bata nag-represent sa kang Jesus Christ. So wala gihapon to siya ka-prove kay ang iya ramang gustong pamatud-an kadtong child raman. Pero wala niya siya kasabot na ang babae dito dili si Maria. Wala gay representasyon dito kang Maria dire sa Revelation 12. Ang representasyon dire ang iglesia, ang dragon ug ang bata na moto ang Messiah. So dire sa dugay ning gidibatihan ning Revelation 12 kay kanang dragon naaman diha ang 7 ka ulo. Ang ulo sa representasyon naghisgot man na siya o gitawag na religious body. 7 indicate completeness. So sa ubang mga pagtuon nato ani na apil ang 70 Adventist dito sa ulo sa dragon. So ingon siya tan-awa ang dragon. Ang ulo sa dragon to ang Adventist na apostasy na lagi ang Adventist kay tuan na sa ulo sa dragon. Daghan na mo tindog ana nagamito nila pambangga sa ato na kanang migawas na tuan lagi sa usa sa ulo sa dragon ang religious body usa diha Adventist. So sumalas pagtuon wala pa may Adventist sa kadto nga panahon. Wala pa asa ang Adventist tuwa sa babae. Ibut pasabot ang mga iglesia di ay na under sa panggobyerno sa kaaway tuwas iyang ulo. Pero ang babae na nakabisti og adlaw wala sa dragon, tuad yun sa kini ang dragon na ay 7 ka mga ulo nagrepresent sa religious body. Kontrolado to niya pero ang katawan sa Ginoo separate dito sa dragon. So dito masolve ang gitawag nga diskusyon. So diri sa pinadayag kinahanglan masabtan gyud nato ang eksakto nga kahulugan diri sa pinadayag kay pinadayag man lisod ning dili ta kasabot sa pinadayag na tapos di ta kasabot. So kini ako ni discuss sa inyo para natay background pinaagi sa mga pulong sa Ginoo na sa tanang panahon aduna gyud iglesia ang Ginoo na nagbistig adlaw. Gikan pa sa pag-create sa pangalang iglesia hangtod sa katapusan na ang iglesia sa Ginoo magbistig yun na siya adlaw. Wala gyud literal na babae na nagbisti og adlaw kay ang adlaw kahayag man na. So muna siya ingon dire ang dragon sa 17 nasuko sa babae og nakigubat siya sa offspring sa babae na nagkeep sa commandments of God in the faith of Jesus. So kinahanglan nato masabtan kung saning faith of Jesus. Kining pagpamatuod may tungod kang Hesus mao ni siya ang espiritu sa tagna. Mao gani ang 70 Adventist siya gyud ang tinuod na iglesia sa ulahing mga adlaw kay kita ramang 70 Adventist na ay spirit of prophecy.
Wala spirit of prophecy sa kuan. Oy, kay ila puro man founder. Oh, mao gani ang iglesia, mao gid ang Seventh-day Adventist kay sila man ang naay gift of prophecy og napuntay libro sa spirit of prophecy. Sa ubang mga religion wala. Kay ano, mga founder man nila, founder ba? So mao na. So mao na ang akong mai-share karon, ang atong oras alas 8:27 na. So muna ang atong pagatun-an karon nga karong kagabion og daghang salamat.